Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa October 14 po ay bago na ang speaker. Ito yung resulta ng pagharap nila Cayetano at Velasco kay Pangulong Rodrigo Duterte. Si Velasco na po ang speaker simula daw po sa October 14. Meron ba na bago? Nabago ba katotohanan? It remains to be seen, sabi nga. At binantaan ni Presidente Duterte ang Facebook, mga kaibigan. Dahil po sa pagkakatanggal ng mga account na ginagamit po ng kanyang mga troll sa pambabalahura sa publiko, sa mga itinuturing na kalaban ng administrasyon o hindi sumasang-ayon sa mga patakbo ng administrasyon. At ang sip-sip buto, siyempre na Kongreso, House of Party List Representatives, mag-iimbestiga raw sa Facebook, mga kaibigan, dahil dyan sa tinanggal nilang mga mga fake account. Yan pong mga ginagamit sa paninira, pambababoy, panggagago, pagtarantado sa ibang tao. Akalain ninyo natuklasan yung isa sa China, mga kaibigan, di ho ba? Tantanong daw ni Presidente Duterte sa Facebook, bakit kayo nag-ooperate sa Pilipinas kung hindi nyo kami matutulungan? Ayon naman dito sa presidential apologist na si Harry Roque, si Mantika Roque. Hindi naman daw balak na iban o ipagbawal ang Facebook sa Pilipinas. Kailan? For now. Alam niyo yung Facebook, binabawal yan sa mga bansa na kamukha ng China, na gustong makontrol ang mga mamamayan. Na kung tawagin totalitarian regime. Panibago na naman pong drama ng pang-best actor na naman si Presidente Digong nyo. Nang sabi siya raw nag-alok na mag-resign o magbitiw sa pwesto dahil sa walang katapusang korupsyon sa Pilipinas. Bastang maniwala dyan sa sinabi niyang yan, gago, tanga, tarantado, inutil. Ito, pagka naniwala ka sa sinabing yan na siya'y nag-offer ng mag-resign dahil sa walang katapusang corruption, ano masasabi ni Eli Cuyucutsuriano? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Bueno, mga kaibigan, si Marinduque Representative Lord Alan Velasco na raw po ang magte-take over ng speakership dito po sa House of Party List Representatives mula po October 14, kasunod ng pakikialam ni Presidente Duterte doon po sa kumukulo raw na
sigalot, diyan po sa panig nitong dalawang kampong ito na nagkasundo, maghahati sila sa termino, mga kaibigan, na ayaw nang kilalanin na hindi pa man ho nangyayari, sinabi na natin na hindi kikilala yan, di ba? Nakakahiya pa ngayon. Pero wag silang mabahala, lalo na yung mga Dutertanings. Kasi hindi natin alam kung ano yan eh. Basta't ang maliwanag dyan, nakialam. Yun mga kaibigan nakialam, intervention, di ba? Nakialam. Pag sinabi mo nakialam, tanong nyo sa kanya, may pakialam ka ba sa Congress? Kung ang pag-uusapan natin saligang batas, di ba? Yun ang tanong. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Humarap daw po kay Presidente Duterte itong dalawa, mga kaibigan, kay Velasco at kay Caldero, mga kaibigan, sa Malacanang, kasama ang kanilang mga backer. May mga backer para lutasin daw once and for all yung ika nga namumuuraw na hindi pagkakaintindihan sa liderato ng Kamara na dati po tinatawag yan pinalitan Kayo, marami sa inyo siguro, hindi na inabot yun. Pero ako, natatandaan ko ang mga matatanda nung araw, nung ako'y maliit, ang naririnig ko sa kanila, pag tinutukoy congressman, ang tawag nila dyan, diputado, mga kaibigan. Sa Italy, di ba? Yun din ang tawag sa Kastila yata yun diputado. Diputado. Mga tado. Ba't kasi pinalitan Ginawang ano tawag ngayon? Representative, di ba? Pero nung araw, yun ang talagang tawag dyan. Mga diputado. Yan. Ayon sa mga bali-balita raw, mga kaibigan, nagkasundo na igalang yung original na 15-21 term sharing deal. Si Cayetano pumayag na 15, yung term niya 15 months, di ba? Pero kasi una siya. Basta mauna ako. Tapos doon na kita gugulangan. Nandun na ako Mga kaibigan, di ba? At wala pa nakakasiguro dyan. October 14 pa effective Dapat yan bukas Hanggang bukas na lang dapat si Cayetano magbabalot-balot na siya, di ba? Ito po, 21 months naman mauupo si Velasco. Anyway, tayong pangkaraniwang publiko, mga miron, mga kaibigan, baliwala naman sa atin yan kung tutuusin ninyo Ano ba mapapala natin dyan? Sila-sila lang ang nagwawalang hiyaan dyan, di ba? Yung pinag-uusapang termino na yan, walang hiyaan lang nila yan Ano ba kinalaman natin doon? Di ba? Mga walang honor yan Mga walang honor, mga kaibigan, mga hindi tapat sa sumpaan, di ba? Nasa Biblia yan. Kalaban ninyo? Ang panahon natin ngayon, ito yung tinutukoy sa Biblia na ang mga tao, hindi na magiging tapat sa sa kanilang mga pangako,
sa kanilang mga kasunduan, ha? Lalo na kung verbal yan, di ba? Lalo na kung hindi na isa publiko yan, di ba? Yan na nga, naisa publiko na, ganyan pa eh. Di ba mga makakapalang mukha niyan? Kahit sino sa kanila, mga kaibigan. Wala naman mababago dyan eh, pareho lang ding susunod dyan. Unang-una, hindi tama yun. Labag sa rule of law, mga kaibigan. Yung sinasabing terms sharing, isa yun, labag yun. Pangalawa, pangalawa ito eh, itong term sharing eh. Yung una, dapat walang pakialam ang presidente. Kung namagitan siya, dapat, nung una pa lang, di ba? Siya namagitan din, dyan sa kasunduan na yan, mga kaibigan, dapat yun, ang ginawa niya, pinayuhan niya, na hindi tama yan, na ako'y makialam dyan. Di ba? Sapagkat kayo ay hiwalay na sangay ng pamahalaan. Kayo ay legislative. Hiwalay sa aking posisyon bilang leader ng executive. Di ba dapat yon? Dahil yang inyong mandato ay dapat alinsunod sa sinasabi ng saligang batas. Hindi ba? Kung parang appointed lang yan eh. Hindi ba? Ang pangit. Sapagkat ang alam natin, ang Speaker of the House, ibinoboto ng kanilang mga kasamahan. Merong prosesong ginagawa. Magpapahayag ka ng pagtakbo mo, ng intention mo, na inaasinta mo yung pwesto. Pagkatapos, magbobotohan. Yung boboto dyan, isa-isa Ang tagal na proseso nun Isa-isang tatayo, 300 yan. Mga kaibigan, isa-isang tatayo yan, pagkatapos, ipapaliwanag nila yung kanilang boto. Bakit sila pumipili o yung napili nila ang kanilang ibinoboto. Pinapaliwanag pa yun. Kaya mahaba yan. Mga kaibigan, isipin mo 300 gano'n ang magsasalita. Hindi yun ang proseso mga kaibigan ba't nakialam ang presidente? Ang executive, legislative, judiciary, 3 magkakahiwalay na sangay ng ating pamahalaan na kung tawagin ay co-equal branch of the government. Walang pakialam. Hindi pwedeng impluwensyahan ng isa't isa yung nasa isang respective branch of the government. Hindi pwede yun. Isipin mo to, lantaran. Lantarang tarantaduhan. Pang-iinsulto sa sambayan ng Pilipino, mga kaibigan. Kaya, tapos magtataka pa kayo. Di ba? Sasabihin nyo, bakit? Sabi ni Presidente Duterte, wala siyang pakialam o hindi nakialam. Hindi niya inimpluwensyahan yung mga desisyon sa Kongreso. Yung kunya-kunyari ang investigasyon nila Cayetano Marcolecta, di ba? Yan ang katunayan Di ba? May mas maliwanag pa bang ebidensya dyan? Tapos yan ang, sa harap ng pandemya, yan ang ginagawa. Bakit? Ito, ang strategy
nitong administrasyong ito ay i-distract ang publiko. Lahat ng ginagawa nila, yung mga trolling sa Facebook, anong purpose niyan? At itong mga issue na hindi dapat inappropriate, ika nga. Dahil tayo ay nasa pandemya, ang dapat na tinututukan yung pandemya lang. Di ba? Sapagkat napakalaking problema nito at epekto nito sa kabuhayan ng bansa at ng mamamayan. At mapanganib ito sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Tapos ito pinag-uusapan. Bakit? Diyan kayo magtataka. Ang tawag diyan, distraction. Di ba meron silang pinasayo? Anti-distraction, anti-distracted ba yun? Yung bawal ka mag-cellphone sa mga sasakyan, sa loob ka ng sasakyan, kahit nakahinto yan, bawal ka mag-cellphone. Distractive. Yan ang purpose ng lahat ng yan. Dinidistract tayo para hindi matuon ang pansin ng publiko doon sa wala silang ginagawa sa pandemya. Wala silang nagagawa. Ang katunayan umamin, lahat naman ng problema sa bandang uli, ang umaamin din si Presidente Duterte. Hindi ba? O katulad niyan, anong sabi niya? Anong gawin natin? Nung binabanatan niya si Vice President Leni Robredo sa kanyang speech, di ba? Nitong huli, anong gusto mong gawin ko? Bukod sa maghintay, kung merong solusyon, bakit mo ipapasa yung responsibilidad ninyo sa ibang tao? Nakita niyo mga argumentong walang hiyaan, mga kaibigan. Ano raw gagawin? Kung tanong, ba't ka nandyan? Ba't nandyan ka pa? Bakit mo itatanong anong gagawin? Ikaw yung nakaupo. Tapos, ang mamasamain mo, yung nagtatanong sa'yo. Hindi ba? Kita ninyo yung taktikang pusit. Mga kaibigan? Bakit mo itatanong doon? Ikaw nakaupo Yung unang mga taon ng administrasyon nila, anong style? Dilawan. Distraction yun Yung dilawan, kaya ka nga nakaupo Kung ano yung mali na ginawa ng mga nakaraang administrasyon, yun ang trabaho mo para itama. Hindi isisi mo sa iba. Kung may kasalanan sila, abay kasuhan ninyo. Di ba? Meron bang kaso? Wala naman Puro daldalan. Yan Facebook. Bakit galit na galit sila ngayon dahil natanggal yung kanilang mga fake account? Nagtatago mga kaibigan. Tapos yun ang ginagamit sa black propaganda. Yan, pan-distract yan. Para yung mga tunay na issue ay hindi mapag-usapan. Unang-una na yung kakayahan sa pamumuno, walang kakayahan. Ngayon, katakot-takot na pag-amin niya, ang pinaka-latest ngayon na pag-amin, mga kaibigan, di ba? Itong tungkol sa Facebook. Mga kaibigan, inaamin niya may trolling. Kaya, galit na galit siya
Bakit daw? Wala naman daw palang maitutulong, ba't pa pinapayagan dito sa Pilipinas? Akala niya, yung Facebook, ginawa para sa kanya. Akala mo, private property niya yung Facebook. Mga kaibigan, at lahat ng nalamang ng gusto nila o nais nilang gawin, pwede. Ha? Mamaya natin babalikan yan. Ito munang sinasabi natin, ito mga ito, distraction ito. Kaya ang tanong natin mababago ba katotohanan? Diyan ba sa pagpapalit ng speakership, wala nang mananakaw? Wala nang magnanakaw? Ha? Sige nga, Aber. Dapat yun ang nilulutas na problema, di ba? Yung pagnanakaw. O, inaamin din ngayon. Nagdadrama na naman, ha? Ano na raw Binalak na raw niyang mag-resign, Pinatawag pa raw yung gabinete. Woo! Resign. Ano ibig mo sabihin? Nag-uusap kayo nung gabinete. Ano sinabi mo? Parang ganito. Mag-resign na ako. At sumagot naman yung mga gabinete. Wag po, mahal na Pangulo. Kayo po pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. Ngayon ako nakakita ng pinakamagaling na presidenteng walang ginawa. Naging magaling na presidente. Yan ang lagi sinasabi nila. Di ba si Locsin? The best president the Philippines ever had. Ha? Mga kaibigan, lintik ano po? Hayop sa bulahan Hayop sa face-to-face ng mga panluloko, di ba ho? Mga kaibigan. Utuan talaga Ha? Ito naman kasama yung mga troll. Wala na magamit ngayon Ha? Wala mo na sila kasi binabantayan sila Tinanggal na yung mga nakatago nila. Natuntun sa China, sipin mo yan. Ang mga propaganda, ginagamit Chinese characters, English, tsaka Tagalog. Mga kaibigan, yung character ng Chinese language, ang ginagamit sa propaganda para ikampanya ito. Kayo, pare-pareho lang tayo na nakikigamit ng Facebook. Baka akala nito, karapatan niya magkaroon ng Facebook account. Ha? Kakamali ka. Kahit sino pa kayo. Ang pagkakaroon ng Facebook account, hindi karapatan. Bakit natin nasabi? May kondisyon Ha? May kondisyon yan. Kung karapatan mo yan, walang kondisyon yan. Parang visa yan. Ang pagkakaloob ng visa, hindi karapatan ng tao yan. Pribilehiyo yan. Diba? Ganun lang ang Facebook. Bakit kayo magagalit kung lumabag kayo? Katunayan, inaamin inyo yung mga account na yun na ginagamit ng mga bayarang troll. Isip mo, umaamin na kayo. Gumagamit kayo ng troll. Propaganda. Bakit galit na galit sila? Ngayon napatunayan Malakas lang pala siya sa Facebook. Mahina sa tao. Mahina na siya sa tao. Malakas pa rin siya sa Facebook nung hindi pa nasasara. Ngayon, nasara na. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sana dyan sa pagpapalit ng liderato sa Kamara, mga kaibigan, magtapos na rin ang karir ni Caldero.
malaki ng pinsala. At least dyan, matanggal ka, meron ka nagawang konti. Ha? Ang ibig sabihin ng pagkakatanggal sa kanya, may konting nagawang paglilingkod. Kasi doon pa lang siya makapaglilingkod eh. Wala naman siya na ipaglingkod eh. Di ba? Ano ipaglingkod nyo? Maipasaran nyo yung ABS-CBN para takutin ang sambayan ng Pilipino. Hindi ba? Para makapag-instill ng takot sa kaluluwa ng mga mamamayang Pilipino, mga kaibigan. Bueno, ito sabi niya ni Digong nyo, I offered to resign as president. Yan ito na naman. Ilang taon ko na naririnig to eh. Gasgas na yan eh. Ha? Kumbaga sa plaka, gasgas na yan eh. Bugbog sarado na yan, ay resign na yan. Ha? I had everyone in the cabinet summoned. Pinatawag niya raw. Yung mga miyembro ng gabinete niya. I said I was getting fed up. Ako'y napupuno na eh. In my years in government, sa mga taong ko sa gobyerno, mahabang taon, there had been no end to this corruption. Wala daw katapusan itong corruption. Ha? Paano matatapos yan? Hindi naman totoo yung sinasabi ninyong galit kayo sa corruption. Hindi naman totoo yun eh. Di ba? Kung galit kayo sa corruption, di natukhang na yung mga magnanakaw na yan sa gobyerno. Ni Saling, hindi nga eh. At takot na takot sa'yo yung ombudsman eh. O may kasunduan kayo ng ombudsman eh. Kapalit ng pagkakatalaga sa kanya eh. Tanggalin mo na yan salin. Tanggalin mo na yan lifestyle check para wala nang maimbestigahan. For now. Sabi ko nga sa inyo, inakala ninyo, bahala kayo na 100 taong kayong mabubuhay. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sabi niya, there's really no end. There's really no end to this corruption. Wala raw talagang katapusan nito. Corruption. Ibig sabihin, ba't ba tayo nasa gobyerno? Umalis ka na. Kasi unang-una, nung tumakbo kayong presidente, kami kumampanya sa'yo, di ka patatakbo. Pinampanya kita. Isa yun sa akala natin, akala ko lang pala yun, na mapapatigil ang korupsyon. Isa yun eh. Kasi pag merong rule of law, lahat yan, wala yan eh. Walang corruption. O hindi naman tayo umaasang totally wala. Hindi pwede yun eh. Walang perfect mundo to eh. Di ba? Pero at least naman, ma-minimize. Ngayon, ang corruption, lintik eh. Hindi corruption ang tawag dyan. Plunder. Ang tawag sa ginagawa lahat ngayon ng mga magnanakaw sa gobyerno. Puro plunder yan. Nung panahon ni Erap, plunderer si Erap, di ba? Nag-iisa pa. Ngayon, ang daming plunderer. Mga kaibigan, wala nang kahihiyan, wala nang pakundangan. Pwedeng tapusin yan. Hindi nga lang totally. Walang gobyerno sa mundo na walang korupsyon. Sa Amerika nga
napakabigat, di ba? Japan. Amerika, bigyan ko kayo ng example. Sa Amerika, ang dami nyo nababalitaan dyan, di ba? Nakakasuhan. Pero tignan ninyo yung kaso nila. Yung nature ng kaso. Wala akong mababalitaan ka. Hindi katulad dito na pera ng gobyerno ninanakaw. Pera ng taong bayan, taxpayers' money, ninanakaw. Alam ba ninyo sa Amerika, panahon lang ang nakawin mo. Taxpayers' money yun. Panahon ang nasa gobyerno. Ginamit mo yung iyong oras. Merong isang instance, ito'y nung nandun pa ako sa malaki-laking himpilan. Sa Amerika, merong isang mataas na opisyal ito nag-resign. Sa New York yata. Hindi ko malaman kung mambabatas ito, kung senador. Nag-resign siya. Alam niyo kung anong dahilan? Yung nanay niya, may edad na. Kinailangang isugod sa ospital. At yung ginamit na sasakyan para yung kanyang ina ay maisugod sa ospital, government vehicle, mga kaibigan. Alam ba ninyo, dahil doon, napilitang mag-resign yung public official na yan. Mataas na official to. Hindi ko nga matandaan kung senador kasi mga 13 years ago na yan. Itong sinasabi natin 12 to 13 years ago. Mga kaibigan. Isipin ninyo yun. Marami dyan, di ba? Investigation of corruption sa Amerika. Pero, wala kang makikitang direktamente ninanakaw yung pera. Indirectly, ano ba? Pera ng customs, ninakaw. Imbes na ibayad sa buwis, kinuha. Yung ginagawa nila sa customs ngayon. Sa Amerika, karamihan ng corruption, alam niyo kung ano? Ginamit niya yung kanyang posisyon para impluwensyahan yung mga negosyo na mga napapaborang negosyo. Diba? Katulad si President Trump, diba? Ina-accuse siya, diba? Dahil sa business, diba? Collusion naman yun. Pero sa iba, ganun din. Ginagamit yung mga pwesto. Sipin nyo walang ninanakaw na pera ng gobyerno. Ano ninakaw niya ron? Tiwala ng publiko. Diba? Yung tiwala ng publiko. Dito wala mga kaibigan Sipin ninyo yung pinakamahalagang elemento para mo maparusahan ang mga magnanakaw sa gobyerno. Inaalis. Lifestyle check. SALN. Inilikha yan purposely para ang mga magnanakaw ay madiin sa kaso. Di ba? Hindi fishing expedition. Ang fishing expedition, nanguhula ka. Tapos, yung hula mo, ginagawa mong akusasyon. Yun ang fishing expedition. Pero, kung halimbawa, nakita ko maraming sasakyan itong hinduropot na public official. Kinuha ko ngayon ng mga plate number. Binerify ko sa LTO. Sino ba may-ari nito? SUV. Kanino nakapangalan? Dalawang bagay lang yan
Basta hindi government vehicle, ha? Oh. Malalaman mo rin kung government vehicle yan. Yun ang purpose, yun ang ganun ang pag-verify. Di ba? Tignan mo sa LTO, kanino nakaregister ang sasakyan. Pag yan nakaregister sa pangalan niya, duda ka na. Ano sunod na gagawin mo? Titignan mo ang kanyang statement of assets and liabilities. Hingi ka ng kopya sa ombudsman. Anong purpose nun? Para mag-fishing expedition? Hindi. Ang purpose nun, para malaman mo kung yung sasakyan na yan na nakapangalan sa kanya, kailan niya nabili at kung yan ay nakapangalan sa kanya, magkano halaga niyan? Halimbawa, nakita mo naman, hindi nakapangalan sa kanya. Nakapangalan sa ibang tao. Oh, di ba? Alamin mo ngayon, sino ngayon itong taong ito? Kasi may pangalan sa rehistro eh. Tatawagan mo ngayon, hanap ka ng contact. Ha? Malalaman mo ngayon. Sa'yo ba yung coaching yun? Oh. At ano relasyon nito doon sa public official na gumagamit ng ganun sasakyan? Ganun ang pagberipika. Ngayon, halimbawa, natuklasan mo, kamag-anak niya pala yun. Teka muna. Di ba? Oh. Aalamin mo ngayon. Ano trabaho nitong kamag-anak niya? Ito bang kamag-anak niya eh? May kakayahang bumili ng ganyan. Yun ang klase ng pagbeberipika. Lalo na kung ang property, any property, nakapangalan sa public official. Kailangan tumugma yan. Walang masama kung gumagamit ka ng ganyan sasakyan, deklarado mo. Ngayon, paliliwanag mo na ito, nabili ko yung sasakyan dahil ako'y tumama sa loto. Di ba? Pero hindi galing sa sweldo ko. Yan. Patutunayan mo yun. Di ba? Oh. Pero violation na yun eh. Kapag ka meron kang property, hindi mo diniklara sa SALN, naloko ka na. Bakit di mo diniklara? Bakit? Yun ang purpose ng SALN eh. Ipinag-uutos na lahat ng ari-arian mo, idideklara mo. Kaya pinagbabawal nitong luko-luko dyan sa ombudsman, mga kaibigan, paano siya hindi niya maipaliwanag? Bakit lumago ang kanyang kayamanan? Biglang lumago ang kayamanan niya pagkatapos na siya ay matalaga bilang ombudsman. O, sipin ninyo yan. Di ba walang hiya? Tapos pagbabawal mo, ano tawag mo ron? Nililigtas mo na yung sarili mo. Kino-compromise mo na yung batas para makalusot ka lang. Hindi baling mawala ng bisa ang batas. Nawawala ng bisa yung batas eh. Paamendahan mo muna yung batas. Pabago nyo muna. Patanggal nyo muna yung batas ng SALN. Di ba? Para malechi na kayo. Oh, mga kaibigan. Corruption eh. Sipin mo, ikaw mag-iimbestiga sa corrupt. Question mark kung corrupt ka rin. Di ba? Paano yun? Ba't pa nagkaroon yan? Oh, mga kaibigan. Tapos pararatangan niya, yung media raw, ginagamit daw yan sa extortion. Sino yun? Pangalanan mo. Obligasyon nyo yan eh. Ako gusto ko yung pangalanan mo eh. Bakit? Para mabulgar sa tao kung sino yung mga yan. Ito mga to, mahilig sa cover up to eh.
Hindi ba nung sumabog yung peryahan, yung mga nangungulektang media sa perya, sandamakmak yung mga resibo ng Palawan, tsaka mga remittance sa, ang tawag mo riyan? Remittance center. Ginagamit sa pag-remit ng pera sa mga media. Ang kapal, ang daming, ibig sabihin, daming ebidensya. Marami sa kanila ang tumatanggap. Yung peryahan. Sipin mo yan. Ultimong peryahan, di pinatawad ng mga nasa media. Lumabas ba pangalan? Sinupres. Bakit? Kasali doon yung mga nasa Malacanang eh. Yung grupo ng mga, isang grupo dyan ng mga tumatanggap sa perya. Samahan daw ng media. Mga kaibigan. Balita ko nga yung undersecretary ng PCOO. Tumanggap ng 200,000 piso doon sa operator ng perya eh. At ang kasundo, hindi na ilalabas yun. Yung listahan. Ba't di nyo nilabas? Hindi ba? Gusto namin pangalanan mo. Sino yan? Sino yang nang-extort na yan na tinutukoy mo? Kasi kung hindi mo mababanggit ang pangalan, walang hiya ka. Makapalang mukha mo, Ombudsman Martires. Pangalanan mo. Hindi ba? Kasi lahat ngayon ng nasa media, pwedeng pagsuspechahan. Dahil sa sinasabi mo, sweeping yung accusation mo eh. Mapatutunayan mo ba? Diyan pa lang nakapagtataka, paano ka naging maestrado ng Korte Suprema? Irresponsable ka eh. Irresponsableng hinduropot. Mga kaibigan, ang corruption, kinukonsinte. Kayo nga nagtataguyod ng corruption eh. Umpisa pa lang paano makakalabas yung mga nakasuhan ng plunder? Aber? Kung di nilakad ni Presidente Duterte. Sige nga. Tanong nyo kay Lucas Bersamin. Mga kaibigan, wala raw. Up to now, it's being committed every day. Ano ginagawa mo? Di ba? Inaabsuelto mo nga eh. Hindi pa nga nakakasuhan, absuelto na eh. Sinong magkakaso? Ito naman mga pindehong, parang mga pindeho dito sa PACC. Binababoy na sila. Nagpupumilit pa rin kasi gustong tumakbo eh. Baka makatsamba na ngayon eh. Si Belhica. Mga kakandidato yan sila Jimenez. Patay gutom sa kapangyarihan niya mga yan. Mga nagpapanggap, nagsisipagpanggap. Mga kaibigan, can you stop it? You cannot. There's no way. Wala raw paroon. Sabi mo lang yun. Huwag mo kaming pabilibin sa lahat. Unang-una, wala nang bilib sa'yo. Lalo ang international community. Hindi na kayo pinaniniwala. Isipin niyo may temerity pa kayo na questionin ninyo yung action ng Facebook. Habang kinu-question nyo, inaamin nyo inyo yung mga ginamit na fake account. Isipin ninyo yun. Hindi ba, napakalaking katatawanan na ito si Presidente Digong nyo? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sabi dito, they should allow me, ano raw siya, willing daw siyang humarap sa Kongreso para pag-usapan kung paano nila
lalabanan ng corruption. Ano? Puro corrupt yan eh. Lintik to mga taong ito magpanggap. Nagagawa nyo yan? Ha? Mr. President? Ano yan? Make-believe? Di ba bata lang nagme-make-believe? Ba't mo sinasabi yan? Isang malaking kabuhungan yan. Ha? Make-believe yan sa bata. Yung mga wala pang isip. Di ba? Oh. Gumagawa ng kwentong paniwalain yung sarili niya. Di ba? Yung paniwala ng isang batang walang sapat na pag-iisip. Mga kaibigan. Isipin mo, siya raw ay nakahandang humarap sa Kongreso para pag-usapan kung paano nila lalabanan ng corruption. Kung meron pinaka number 1 corrupt na sangay sa gobyerno natin, di yung Kongreso, yan ang pinakamalakas umubos ng kwarta ng taong bayan eh. Sipin mo, ballpen lang ang katapat, mag-i-insertion dun sa budget, ha? Mga kaibigan, General Appropriations Act. Di ba nabisto kung ilang daang bilyon ang sa Kongreso dahil nga may insertion, meron mga allocation na pork barrel sa mga na iba ang halaga. Pagka magaling kang humimod sa tumbong nila, laki ng pork barrel mo. Lalo na, kasali ka sa nagpasara ng ABS-CBN. Din laki ng pork barrel mo. Di ba? At ang masama, yung mismong speaker, ang laki-laki ng pork barrel. Bakit? Kulang ba yung kinita sa ASEAN? Ha? Mga kaibigan? Yung ginamit na justification sa corruption ni Caldero, mga kaibigan. Kalderong malaki. Oh. Sipin ninyo ito, makikipag-usap ka sa corrupt. Parang tanong yan yung kanina, tanong ko kanina. Paano ka mag-iimbestiga ng corrupt kung corrupt ka? Yung ombudsman, paano mag-iimbestiga ng corruption kung yan nalalagyan, nasusuhulan? Anong klase yun? Di ba simple-simple yun? Tapos Congress, naku po, mga kaibigan. Sa Kongreso, humanap ka ng hindi corrupt. Ano katumbas nun? Para ka naghanap ng isang virgin sa sauna bath. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ano pa ang katumbas niyan? Yung halimbawa sa prostitute, huwag naman magagalit yung mga Hindi ko naman kayo minamalit. Kasi, buti pa nga kayo, yung pangkaraniwang prostitute. Kasi yan ang laki ng tinitiis niya para kumita ng pera, di ba? Labag sa kalooban niya man, ginagawa niya. At pinapawisan siya. Ito mga congressman, mga kaibigan, nagpapagamit sila. Prostitute to mas masahol na prostitute. Ang maraming congressman na nagpapagamit sa kapangyarihan. Kung ano idikta. Bakit? Ano kapalit? Bayad. Di prostitute, di ba? Gamitin mo, bayaran mo. Ganon. Pero mas masahol ito. Dahil ang pinoprostitute nito, yung mga totoong prostitute, katawan di ba? Ang ginagamit. Ito mga congressman, yung pagkatao na nila Isip nila, di ba? Nagpapagamit, pinagagamit. Kapalit ng yadba.
Di ba, Yorme? Kapalit ng yadba. Oh, di prostitute din yung mga yan. At mas masahol yan, mga kaibigan. Kumbaga sa mga prostitute, ito, lintik po eh. Ang mga politiko rito, lalo na mga mambabatas, kumbaga sa prostitute, puro kalyo na yung mga yan. Ala na eh. Mga kaibigan, kinakalyo na. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan. Ako muna ay magpapasalamat sa mga naunang tumugon doon po sa ating planong pagtulong, gagawing pagtulong sa mga working entertainers. Kung tutuusin niyo po, isa sila sa totoong marginalized sector ngayon. Napapabaya ang sektor. Sapagkat hindi sila kasali sa lahat ng mga... kung sa bagay, hindi naman totohanan yung tulong eh. Yung ayudang binigay, di ba? Pinili lang talaga yan. Alam na natin lahat yan eh. Mga kaibigan eh. Yung pala, ang laki-laki pala ng overpricing sa mga PPE na binili ng gobyerno. 9 bilyong piso mahigit. Sipin ninyo yan. At ang masama, lahat ng yan galing sa China. Kaya may nagsususpecha na yung mga PPE na yan, kontaminado talaga yan ng tinatawag na virus na COVID-19. Kung kaya't hindi masawata ang problema niyan dito. At sinasadya yan para ang mga tao madistract. Wala nang kakayahan, mawala ng kakayahan na mag-ukol ng panahon sa mga kalechihan na nangyayari sa gobyerno. Ngayon, ako po meron na, no? Sa Biyernes po natin i-announce yung mga nagbigay kasabay ng gagawin nating pagpili ng 10-10 kada Biyernes na tutulungan po natin. Marami-rami din po yan. Kung makatutulong tayo sa 200 katao, malaking bagay po magagawa natin kasi po, sabi ko nga sa inyo, ang dami ring nag-text sa akin. Merong isang nag-text, hindi ko naman kakilala, pero banda siya. Sinabi niya na simula nung magka-pandemic, talagang wala na. Dapan-dapa ang buhay. At ang masaklap, yung kanyang may bahay, pumanaw pa dahil sa mabigat na karamdaman. Hindi COVID ang kinamatay. Cancer ang kinamatay. Kaya hindi lang natin, alam nyo, kasi nga, sabi ko sa inyo, yung mga working entertainers, marami dyan eh. Galing tayo dyan sa profesyon na yan eh. Mga kaibigan. Kaya, ang pinakamaganda dyan, pagkatapos nitong gagawin natin ito, tatawag tayo ng ilang mga concern sa kanila.
kung pwede, makapagtayo na tayo ng isang samahan na mag-uukol ng konting panahon. Konti lang, sandaling panahon lang yan, ilang buwan lang yan eh. Mai-organize lang. Ha? Pagkatapos, bahala na silang pumili ng mga mamumuno sa kanila. Kailangan malaman muna nila kung ano ang layunin, bakit sila magtatayo ng organisasyon at bakit ka sasama dyan. Kasi po, masakit din sa kalooban natin, yung tutulong ka nga pero hindi naman sapat ang maitutulong mo. 'Di ba? Wala naman tayong sapat na maitutulong sa mundo eh. Mga kaibigan, kahit sino eh. May limitasyon lahat yan. Pero, ang masakit sa kalooban natin dyan, kapag ka yung yung mga musikero, yung mga working musician, nagkakasakit, merong namamatay, wala silang matakbuhan kundi yung kapwa rin nila, ang ginagawa, gagawa ng fundraising, gasino lang yun, di ba? Ano yun, parang kinakaawaan ka, di ba? Hindi katulad nung meron kayong layunin, isang organisasyon, may malinaw na layunin kung bakit kayo meron ganyan. Mas maganda ho yun na isa sa mga objective ay yung kapag may nagkakasakit, automatic, merong maipagkakaloob kang tulong. Additional na lang kung gusto ninyong magpa-concert, di ba? Para madagdagan yung kinakailangan, additional na lang yon. Magagawa mo yung kung meron kang matatag na organisasyon. Hindi yung magulo, meron dyan, organisasyon. Tinatakbo pa yung pere. Nakakahiya pa eh. Mga kaibigan, hindi nyo naman dapat gawin yun eh. Hindi ba? Alam nyo yung nagtataka ako sa mga mahawak ng pera, pag nakahawak ng pera, dumidispal ko. Di ba? O kaya iniimbot yung pera. Halimbawa, inimbot mo yung pera. Magkano halaga yon yung inimbot mo? Yun ba mapagbabago ba nun ang takbo ng buhay mo? Hindi ka na ba mahirap pag ginawa mo yun? Isang beses mong gawin, hindi ka na mahirap? Nakaahong ka na ba sa kahirap? Hindi rin di ba? Ilang araw lang, waldas na yun Ngayon, ito lang sa Biyernes natin, kasi ako po'y nag-aatubili na magbanggit ng pangalan dun sa mga nauna ng nagpadala sa atin. Alam nyo, sa mga nagpadala sa atin ngayon, meron pa isa, hindi ko nababasa pa nakikita. Siguro kung mga 30, hindi lang 30, teka, mga 50 katao na kagad ang matutulungan Kung tig sa 1,000 lang ang bibigay natin meron na tayo 50. Pero kung madadagdagan yan, nadagdagan, tutuloy natin ng konti, di ba? Basta every Friday, 10 na 10, kung lalaki pa ang malilikom natin kaysa sa target natin, kahit na dagdag tayo ng 500 kada buwan, di ba? Every month, yung halimbawa, 200 ang pwede natin tulungan, 500 a month, yung mga susunod na tulong natin. Malaking bagay din. Ito ngang nag-text sa ating isa na namatay pa yung asawa. Sabi niya, malaking may tutulong na rin po niya, yung narinig ko sa inyo, para maipambili ko ng gamot. Yun ang masakit mga kaibigan di ba? Sipin mo, yung mga may pambili nga ng gamot na sapat lang, minsan kulang talaga, kulang, lalo na yung mga may edad na, di ba? Senior. Ang ginagawa sa gamot, yung pang isang araw niya,
O kaya kailangan niya twice a day na gamot. Para makatipid siya, ginagawa yung isang gamot, hahatiin niya sa gitna. Para maging dalawa. Akala niya ganun yun. Siguro, psychological na, hinahaluan na lang niya ng psychological na paniwala. Baka sakali o kaya nagbabaka sakali. Ayoko magbanggit muna ng pangalan dun sa mga nagpadala kasi alam niyo naman ang panahon ngayon. Sabi ko nga sa inyo, kahit ganito lang tayo, gusto ko maging safe din kayo. 'Di ba? Lalo na kayo yung nagmamagandang loob. Pwedeng mangyari na tumulong ka na, dudumugin ka ngayon ng mga makikipagkaibigan sa iyo kasi narinig eh. 'Di ba? Tumutulong ka eh. Pag narinig yan, makikipag-trend ngayon sa FB, hindi naman natin kilala lahat. Mga nakikinig sa hindi naman tayo magkakakilala. Siguro, maswerte na rito kung may 20% ang kakilala natin sa nakikinig sa atin eh. Di ba? Ngayon, para hindi kayo mapagsamantalahan, kayo na rin ang magsabi sa amin kung, anong tawag dito, kung gusto nyong i-broadcast natin ang pangalan nyo o itatago na lang natin, gumawa na lang tayo ng initial. Total naman, yung ipinadala ninyo, ipapadala namin sa inyo, pati kopya ng mga natutulungan natin dito. Di ba? May message namin kayo, ipopoto, anong tawag mo ron? Screenshot lahat yan. Pinadalan si ganon, dumating na pera nyo, o ilan yung nabigyan namin for this week, makukwenta naman lahat yan. Di ba? At magkakaroon kami ng file naman namin, kasi hindi naman namin balak ito na mukhang magtatagal eh. Lalo ngayon, di ba? In-extend. GCQ. Ibig sabihin, walang bar. Mga kaibigan, wala. Paano mabubuhay mga tao na yan? Di ba? Yan yung sinasabi natin, sila yung marginalized sector ngayon. Walang tumulong dyan eh. Nagamit pa, balita ko eh. Ipinangingi pa sila nung isang gago eh. May connection daw sa Malacanang. O totoo naman, may connection. Asan? Yun ang tanong. Mga kaibigan, hindi nakarating. Ganyan ang ugali niya na. Mga kaibigan, maingat ho tayo, ayaw nating ilantad yung mga nagbibigay. Kasama na ho yun sa akin siguro, meron na tayong para sa 50 katao. Siyempre, kailangan nating pasalamatan kayo. Kaya lang, gusto rin namin na ingatan yung inyong yung mga kayo laban sa mga alam niyo na, mapagsamantalang tao. Ayoko yung ganun eh. Tumulong na nga, mapagsasamantalahan pa. Hindi ba? Kaya minsan may mga, alam niyo, totoo lang may mga nagpapadala sa akin. Ayoko na lang banggitin eh. Hindi dahil sa hindi dahil sa kwan eh. Sapagkat baka kayo manganib eh, di ba? Pagsasamantalahan kayo sa dami ng may problema ngayon lalo na, di ba? Masama pa niyan, lolokohin pa kayo, di ba? At saka yung pakay ng tao ng pakikitungo sa inyo, kaya lang sila makikitungo sa inyo, makikipagkaibigan kunyari, dahil may masama silang motibo. Hindi magandang kaibigan yung ganun, di ba? So, nagkakaintindihan po sana tayo, nauunawaan ninyo. Kayo na rin na magpasya kung nais ninyo na mabanggit ko ang inyong mga pangalan. Nasa sa inyo na yun. Pag sinabi nyo, sige, pakibanggit nyo ang pangalan ko, babanggitin ho natin. Di ba? Habang wala yun, itatago ko muna. Ililihim muna natin ang inyong mga pangalan. Siguro, mga 4 na tao na ang nagpapadala, pero
Ang lalaking amount, ha? Mga kaibigan. Ang isang nagpadala, 10 tao kaagad eh. Yung isa, 20 tao kaagad eh. Oh, mga kaibigan. So, malaki-laki na. Eh, yung sa akin, hanggang 20 tao ako. Mga kaibigan, di 50 na, di ba? Oh, ang bilis nun. Pero hindi tayo Suryano. Ito, transparent to. Wala man tayong negosyo, wala, whatsoever. Mga kaibigan. Okay, patuloy ho natin ito. Sipin mo ngayon, ang sinasabi nitong si Digong nyo, ang sasabihin niya raw sa Kongreso kapag siya ay nakipag-usap sa mga congressman, lilimitahan ang proseso ng mga papel to 3 days. Noon mo pa sinabi yan, pag-upo mo, gusto mo, 3 days. Wala naman nangyari dyan eh. Yung 4 na 8 na tatawagan, 3 8 ba yun? Yung 888? Wala nangyari doon. Mga kaibigan, nagamit pa yung mga tao ron, nanganib pa buhay ng iba ron. Nagbigay sila ng impormasyon, wala nangyari. Wala akong nagawa eh. Pagkatapos kong sabihin ito raw pinakamagaling na naging presidente, ngayon lang ako nakakita ng pinakamagaling na walang nagawa. Sasabihin, buksan nyo nga yung mata nyo. Ano nga makikita ko? Bukas naman yung mata ko. Ano makikita ko? Sige nga. Yung ginawa, yung mga pogo. Yung ginawa na yung mga tinayo ng incheck. Nakinabang ba tayo ron? Wala naman eh. Pogo. Mariosep. Walang bayad na buwis yan eh. Illegal pa nga yan eh. Ano nagawa? Sige nga, mga kaibigan. Nagawang kalokohan, marami. Pero, nagawang proyekto, wala eh. Mga kaibigan. I will name the office probably towards the end of the year. He said, I will name you in public. Puro ka naman ganyan eh. Shame, shame. Sa droga, ginawa mo yan. Nasaan sila Peter Lim? Kumusta na si Kerwin Espinosa? Yung mga incheck, lalo na. Peter Lim, di ba? Yun si yung sa Valenzuela. Ano pangalan ng hayop na yun? Nawala na yun eh. Di ba? Dito basta incheck, walang kaso. Kita ninyo yung mga PPE na sinasabing in-overprice? Naku po, puro China ang kumpanya. 9 billion. Madalit sabi, umutang tayo sa ibang bansa para ipamigay natin dito sa mga incheck. Ang makinabang, China. Tandaan ninyo, yung mga pinagagagawa nyo, may katapat yan. Lahat yan. Kita ninyo yung pagkakasara sa Facebook. Walang mga pakiramdam ito o kaya, sabi ko nga sa inyo, nagtatapang-tapangan na lang para hindi bumagsak ang moral nung iilang naniniwala sa kanila. Ang mangyayari dito, sila Lorenzana, tatakbo senador, yung mga yan. Gagawin nila lahat yan. Wag magkaroon ng eleksyon. At kung sa palagay nila, bukum-buko na sila. At siguradong wala na silang kapanapanalo, hindi na mag-i-eleksyon. Mananatili sila sa pwesto. Pero kung may paraan, lalo ngayon, wala na kayong Facebook. Di ba? Diyan lang pala kayong malakas. Malakas sa Facebook, mahina sa tao. Di ba? Ala na, nagkakabukuhan eh. Kaya galit na galit, gumagawa ng galit laban sa Facebook. Ano pa kaya alam niyo sa Facebook? Wala ka pa sa pwesto eh. Bilang presidente eh. May Facebook na kami. Di ba? At ano yan, sa palagay mo, yung Facebook ginawa para sa'yo. May sariling standard dyan. At ang gusto mo mangyari, sumunod sa standard ninyo.
Anong katarantaduhan yun? Sabi ko nga, ang Facebook, hindi mo karapatan yan. Isang pribileyo lang yan, ha? Isa lang ang may-ari niya, si Zuckerberg. Ha? Yung sinasabi nating pag-aari nating account, hindi natin pag-aari yun totally. Di ba kayo nakakaintindi? Ha? Iimbestigahan daw ng Kamara. Ha? Mag-i-initiate, magsasagawa raw sila ng appropriate proceeding, ng wastong proceeding. Ano? Para saan? Into the reported move of Facebook to take down alleged fake accounts linked to the military police. Military and police. Di lang yan, pati yung kay... Eto si Peter Cayetano, number 1 itong manggagamit ng troll. Di ba bata niya yung si Juan dati? Yung inimbestigahan sa Senado, yung mayabang. Mga kaibigan. Wala na sila magamit ngayon eh. Yun ang panloloko nila eh. Sipin nyo, ginahasa ninyo yung Facebook binaboy ninyo. Ito sa totoo lang, maganda Facebook dati. Nung pumasok na mga politiko sa Facebook, nababoy eh. Diba? Sila ang alam ba ninyo ngayon, merong mga, halimbawa, may existing account, na maraming following. Kapag nakita yun ng politiko, binibili nila ngayon yan. O kaya itong mga nagpe-fake news. Mag-ingat kayo. Huwag niyong i-compromise yung purpose bakit itinayo yung Facebook ni Zuckerberg. Siyempre, una dyan, negosyo. Pero, merong mga kwan yan conditions na dapat kang sumunod. Kumbaga, rule of law, di ba? Sa atin, sa bansa. Ganon din yan. Hindi pwedeng gamitin mo yan sa kagusto. Lahat ng gusto mo pwede. At kayo na rin ang nagsasabi sa gobyerno na ang kalayaan sa pamamahayag ay hindi absolute. There is no such thing as absolute freedom. Hindi ba? May hangganan lahat yan. Hindi pwedeng lahat. Kahit na walang pinanggagalingan yung sinasabi, salita ng salita, post ng post, nangongopya lang sa iba, pakakalatin, paano, pare-pareho silang fake. Ayan, meron ngayon yung mga maraming following na account, binibili raw yan. Ginagamit ngayon ng mga politiko. Gagamitin sa kampanya nila. Dati naman walang Facebook, di ba? Ay, pakialam nyo. Di magtayo kayo ng sarili nyong platform, di ba? Hindi yung nakatago kayo. Yun ang mahirap eh. Hindi katulad ng mga nasa media, nagpe-Facebook kami. Pero alam namin ang limit namin. Di ba? Alam namin ang labag at hindi labag. Di ba? At nakalantad kami. Tunay namin pangalan. Tunay namin pagmumuka. Kaya ako, ang daming nagpapaad sa akin sa Facebook. Ang litrato, hayop, anime. Tanong nyo, yung mga nagko-comment na troll, kundi hayop, anime. O kaya mga litratong pinagkukuha rin nila sa ibang account, di ba? Pinagnanakaw. Ang isa dyan sa troll, isang tao niyan, times 200 yun. At saka ngayon, nagkakagulo na sila, bayaran eh. Bakit daw nade-delay ang mga bayad? Nagrereklamo naman itong mga tagagawa ng Facebook, ng fake account, yung mga troll nila, sinisita na niya ako sa itaas eh. Kasi wala nang nagpo-post eh. Binabantayan kayo eh. Di ba? Subukan nyo ngayon.
mag-trolling kayo ngayon, tatanggalin kayo ng Facebook. Lalo na hindi kayo totoong tao na nakalagay doon. Sipin mo, itong natunto nasa China. Anong kahayupan yan? Mga kaibigan. Aalamin daw ni Cayetano. Hindi ka na speaker eh. Whether kung itong mga napaulat na Facebook, detrimental to the freedom of expression. Kung yung freedom of expression dito, ginigipit nyo eh. Ang gusto pala nila palabasin, kailangan para magkaroon ng freedom of expression, puro pabor sa kanila. Kita ninyo ngayon, may issue pa ba ngayong iba? Di ba, wala na tayong pinag-uusapan kundi sila na lang. Yung mga oposisyon ba, nakikita nyo pa sa dyaryo? Wala na. Hindi na sila nilalabas ng dyaryo, ng istasyon ng radyo, telebisyon. Wala na. Sila na lang. Sinadya nila yan eh. Kaya nga pinasara yung isang himpilan. Ito namang iba, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa kayo ngayon. Pero darating ang araw, kayo rin ang makakalasap ng lupit na yan. Kapag hindi kayo natauhan. Sipin mo, Facebook, pakikialaman ninyo. Bakit? Anong pakialam ninyo? Discretion nila yun eh. Kung ako nga tatanungin mo, dapat lahat ng politiko tanggalin ng Facebook eh. Tingnan mo, babalik sa ano yan? Sa matino. Kailangan mga public official ipagbawal yan sa Facebook. Di ba? Sinasabi ko nung araw pa, kung ako mambabatas, kasi nasa media ako eh. Ang unang-unang gagawin kong batas, di ba, sa batas natin ngayon ng eleksyon, ang nasa media, kung kakandidato ka, 6 na buwan bago yung eleksyon, magre-resign ka. Kunyarian lang yun eh. Hindi naman totoo yun eh. Magre-resign ka kunwari. Bakit ginagawa yung patakaran na yun? Kasi, para daw, hindi ka makalamang kasi yun ang nirereklamo nung iba na hindi sila nabibigyan ng espasyo sa media, ng equal. Kasi wala silang pambayad. Hindi katulad nung mga may pangalan at saka nasa media, kilala kaagad ng tao yan. Sila man daw, may mabuti man silang hangarin, wala naman silang pera para mabigyan ng exposure sa media. Ginawa yung patakaran na yan para sa equal na treatment, di ba? 6 na buwan, mag-resign ka kung nasa media ka. Kalokohan yun, hindi naman totoong nangyayari yun eh. At saka 6 na buwan, hindi ganun dapat. Kung ako mambabatas, gagawin ko 3 taon bago eleksyon. Halimbawa ako media, ito. Kailan ang susunod na eleksyon? 2019. 2022. Ano ngayon? 2020, di 2 years na lang. Kung ako magpasya ngayon, kakandidato halimbawa sa 2022, hindi ako dapat qualified. Kasi walang 3 taon eh. Kung ngayon lang ako titigil, tapos bala ko kasi kumandidat sa 2022, hindi pwede. Dapat 3 years. Wala ka sa media. At saka ano pa, ipagbawal sa lahat ng media, radio, TV, print, na makapagsulat ng column o article, makapagpalathala ng sarili nilang article o column ang mga politiko at yung mga nasa active, nasa kuwan ngayon, incumbent officials. Kung incumbent ka, hindi ka dapat magsulat.
Hindi ka dapat magsalita sa radyo, sa TV. Bakit? Tinatanggalan mo ng nakikipagkompetensya ka dun sa mga media practitioner eh. Di ba? Number 2, ano gusto mong patunayan? Magaling ka kaysa sa media. Unang-una, wala kang credibility. Bakit? Public official ka eh. Mababanatan mo ba yung sarili mo? Hindi mo pwedeng banata yung sarili mo. So, ang media kasi dapat, wala kang ano dyan, wala kang pinapanigan. Yun lang sarili mo, napapanigan mo na eh. Di ba? Oh, mga kaibigan. Pag ikaw nasa aktibo kang incumbent ka na public official, hindi ka dapat payagan. Wala, kinukonsinte. Bakit? Kasi ginagamit nilang panabla o impluensya sa interest nila. Di ba? Yung iba naman, mga kaibigan, bumibili pa ng oras. Yung sila, di ba? Itong luko-luko sa DILG, yung undersecretary. Di ba, sabi ko nung galit na galit itong si Presidente Duterte dun sa ABS-CBN. Pero, etong mga walang iyang ito, na tauhan niya, nag-aagawan na ma-interview dun sa ABS-CBN. Hanggang ngayon, kahit wala ng radyo yun, ha? Kung wala kang cable, di mo na sila mapapanood, eh. Di ba? Maliban na kung may box ka pa. Wala na, eh. Mga kaibigan, doon pa rin nagpapa-interview, patay gutom, kahit na nung araw, eh. Nung binabanatan pa lang yung ABS-CBN. Di ba? Dapat ipagbawal yan. Huwag kayong magsulat, ang kapal ng mukha nyo. Sip mo, nagseshare mo ka sa publiko. Anong tawag mo ron? Wala kang credibility, self-serving yun. Kasi kayo, ang trabaho nyo, interviewin. Di ba? Di wala nang trabaho kung kayo na yung nagmimimedya. Ngayon, hanggang sa dumating tuloy yung oras, katulad ngayon, ang gustong mangyari na ng mga nasa pwesto ay diktahan ang media kung ano sasabihin nila. Di ba? Dumating tayo ngayon sa punto na yun. Paano kinonsinte? Isipin mo yung si Mocha, di ba? Ginawa ng column sa isang pahayagan yan. Bakit? Akala totoo yung following eh. Yung following niya pala, mga troll. Di ba? Tanggal na yung ano niya. Mga kaibigan. Isipin mo, ang sama ng track record. Napakababoy ng track record ng pagkatao. Sana kung maganda layunin, hindi. Masama. Mga kaibigan eh. Di ba? Ngayon, akala nila magagamit nila yon. Yan dyaryo, ang totoo niyan, papatay na yan dyaryo. Wala na yan. Pawala na. Sa Amerika nga, binebenta na yung mga dyaryo eh. Sinasara na eh. Bakit? Dahil sa online. Di ba? Lalo ngayon, pandemic, ang daming hindi lumalabas na dyaryo. Mabuti pa ang hataw. Tuwing Lunes, mabibili mo. Yung iba, tabloid. Wala na. Sino bibili? Di ba? Una, may online naman. Bakit pa ako bibili niyan? Pangalawa, kakailanganin ko pa yung pera eh. Di ba? Wala na nga kinikita, bibili pang dyaryo. Nakakita ba kayong dyaryo ngayon? Mga tabloid, lalo na. Wala na. Mga kaibigan. Kaya kung ako, mambabatas, ganun ang gagawin ko. Ngayon, doon sa mga tutulungan nga pala nating mga musician, saan sila magte-text? Binigay mo ba yung address ni Valerie?
Hindi, ito. I-text ko sa'yo. Po-forward ko sa'yo. Yung, kuan. Ito. Tsaka yung, sandali lang ha. Ipo-forward ko lang sa kanya. Ito. Ang dali po lamang, mga kaibigan. Ngayon, yung mga entertainer ho, mga musician, sabihin nyo kung yung tunay yung pangalan, ite-text or i-message nyo kami. Dito sa ating FB account. Tapos yung number dyan, ay bigay. Ito address ng pagpapadala nyo. Ayan. Diyan nyo sa kanya ipapangalan. Para ho yan sa mga tutulong sa atin. Ayan ang pangalan. Padala lang ho sa Cebuana or Western Union. Ayan ang address niya, pati address kung kailangan. Alam ko, hindi na hinahanap dyan eh. Diba? Pero, for purposes na kailanganin, ayan po, Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ayan, makikita nyo po sa screen yung address at pangalan kung kanino ipapadala. Yung mga nagpadala, inuulit ko, gusto ko mambanggitin ang pangalan nyo, gusto ko munang hingi ng inyong permiso. Kung babanggitin natin dahil ang ipinangangamba ko po baka kayo maging target ng mga scammer. Marami yan bubulahin kayo, makikipag-friend sa inyo. Kunyari, nakikinig, ganyan, mga ganyan. Ayaw natin yun. Ngayon, nasa sa inyo ang pasya. Sabi ni Digong nyo, listen to me. Inang sinasabihan niya yung Facebook. We allow you to operate here, hoping you could help us also. Wala naman nagre-reklamong hindi natutulungan ng wala naman iba nagre-reklamo. Ang inireklamo sa Facebook, kayo ho. Ngayon, inaamin ninyo, bale, na alam nyo pala yun. May pahintulot nyo pala yung ginagawa nitong mga nagtotroll. At saka yung nagpasimuno niya, sila Mocha Uson, at yung mga garapatan nila. Diba? Ngayon, hindi ho itinayo, katulad ng sinasabi nyo, hindi nagkaroon ng Facebook para tulungan ng gobyerno. Social media ito. Social. Panlipunan ito. Yun ang ibig sabihin ng social, di ba? Panlipunan. Now, if the government cannot espouse or advocate something which is not for the good of the people, then what is your purpose here in my country? In the first place, hindi yan itinayo para sa ano't anumang advocacy. Pinapahintulutan nila kung may advocacy ka man, pero wala kang karapatang diktahan sila. Binabaliktad mo dinidictate mo yung gusto mong maging itsura nila dahil nawala nang magagamit ang mga demonyo. Diba? Nasalot. Yan ang bumaboy Nababoy po ang Facebook, Mr. President, pag upo mo bago ka pa lang yata ako mandidato, di ba? Mga troll na ang namayagpag. Kaya marami kang nalinlang. Ngayon, di mo na malilinlang to. Wala kayong nagawa. 0. 4 na taon na. 2 taon na lang. Ano pang? Yung sinasabi nyo ngayon, paulit-ulit lang yan. Dapat yan na nire-record nyo Di ba?
Yan ay record nyo lagi para hindi ka napapagod. Kawawa ka naman, ang trabaho mo na lang pala ngayon, mag-intay ng bakuna. Di ba siya may sabi nun, anong gagawin natin sa pandemic? Wala namang solusyon dyan kundi bakuna. In the meantime, anong gagawin? Wala. Miya sabihin, sa bahay lang siya. Pahila-hilata. Di ba? Sipin mo, ang laki ng problema ng bansang ito eh. Naghihintay ka lang ng bakuna. Pag may bakuna, ano gagawin mo? Magpapabakuna lang. Wala na. Asan yung mga programa? Di ba? Wala. Lawa. Sabi ko nga, lawan-lawa kayo talaga, oo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Mga kaibigan, magbabasa-basa muna tayo dahil baka tayo kapusin ng oras. Ilang araw na tayong hindi nakakapagbanggit ng mga kwan, ng mga nakikinig sa atin. Eto, tingnan natin itong mga text dito. Sino ba ito? Ito. Suggestion lang, bakit po hindi natin i-text brigade itong mga asar at kupal sa pamahalaan? Ibigay nyo lang sa amin mga cellphone numbers nito mga... hindi ho. Masama yan eh. Kasi dapat yan may mga pahintulot yan eh. May pahintulot yung pagbibigay ng number. Kahit na ano pa sabihin natin, kaya natin sila pinupuna dahil public official sila. Kasama yun sa kanilang trabaho na sila'y punahin. Ayaw nila ng gano'n. Gusto nilang maging authoritarian. Yun ang gusto ni Presidente Duterte mangyari dito sa Pilipinas. Alam ba ninyo yun? Yung tinatawag na totalitarianism. Ano yan eh? Isang uri ng isang klase ng gobyerno na nagtatangka na igiit yung ganap na pagkontrol sa buhay ng mga mamamayan. Diba? Ganun ang nangyayari ngayon. Mga kaibigan, tinatangka na nila na kontrolin. Ganito nangyayari sa China. Yan ang sistema ng komunismo sa China. Katulad, walang pinagkaiba yan kay Hitler. Natawa nga ako dun sa kausap ko. Kakwentuhan ko kagabi. Taga-Amerika eh. Sabi niya paano yan? Pag namatay yan si Digong, di magkikita-kita sila ni Hitler sa impyerno. Lahat na naging diktador. Magkikita. Sabi ko, kaya pala ho yang kako si Digong nyo, nagalit sa UN at gustong kumala sa UN. Alam nyo kung bakit? Sabi niya, bakit ba? Siguro balak niyang kumandidato pagdating sa impyerno. Balak niya siguro doon sila magtayo ng United Nations, sarili nila. United Nations ng mga diktador. Di ba? Tapos siguro balak niyang kumandidatong Secretary General ng United Nations sa impyerno. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Niya naman, yan ba mga yan, tatanggapin sa impyerno yan?
depende ho kay Satanas yan. Kasi minsan, baka napanaginipan ko na yan eh. Napunta raw si Digong niyo sa impyerno, napanaginipan ko. Sumilip na gano'n. Nakita siya ni Satanas. Sino ka? Sabi gano'n. Ako si Digong niyo. Sabi nga, ikaw ba yun? Naku po, sabi nga, huwag ka papasok dito ha. Ayan ang mga kahoy. Kumuha ka dyan. Magsilab ka sa sarili mo. Alam niyo yung totalitarianism, pareho rin yan ng authoritarian. Magkapatid yan. Yung totalitarianism, isang konsepto ng political system or form of government na nagbabawal sa opposition parties. Di ba gano'n na ngayon? Nire-restrict yung mga tumututol sa Estado at sa ginagawa ng mga nasa Estado. At yung nag-exercise ng sukdulang control sa public and private life. Di ba ganon? Pag-aralan nyo mabuti ngayon, mga kaibigan. Parang totalitarianism na tayo eh. Ganyan ang China, ganyan, di ba?